morning mga kalis. Dito kami ngayon kay Paring Tings. Ayan, katatapos lang ng linis namin. So, nagapi muna kami. Tapos may dadaanan lang kami sandali after mag-coffee. So, yung in-order namin. Ako, may iba naman. Muffin, hot chocolate, and small black, and regular chili, and Earl Grey black. So, yun lang po. Malapit ng Pasko. Next ko sabihin. See you later po. Good morning. December 13, Friday. It's Friday the 13th. 9:12 in the morning. Ito tayo ng university. Pick upin natin yung gamot ni Luffy. Gonna drive you around Circle Drive o yung main road ng Saskatoon. Ito yung main highway ng Saskatoon. Intercity main highway. Ito yung parang ano lang to. Malaking rotonda. So, etong kalye na to, itong banda na to, lagi na namin binibidyo to. So, mamaya, papakita namin sa inyo yung hindi namin usual na dinadaanan sa pang-araw-araw na trabaho. Bihira lang namin daanan to. Ito yung papunta ng mga shopping mall. So, maya na lang muna ulit. Oo nga pala po, sa mga bagong subscriber, sa mga nag-subscribe, maraming salamat. Kung may question kayo, just comment lang po. Para sa mga nagtatanong kung anong ginagawa namin, nasa commercial cleaning po kami. Yung cleaning namin is sa umaga, from 5 a.m. start na kami. And then, tapos kami niyan alas 7, 7:30, ganyan. 3 to 4 hours pag hockey season. Pag summer, 2 months kaming, pag off-season ng hockey, 2 months kaming walang pasok. Once a week lang pala. For 2 months. Tapos, ang cleaning no, mga 1.5 lang. Hawak namin 2 ring sa isang location lang. Ngayon, sa gabi, mga industrial offices ang
nililinisan namin. Okay, nag-start kami ng 5. And then, siguro mga 3 oras, 3.5, mga 3 accounts. 3 accounts na yung pinakamarami namin sa gabi. Araw-araw yun. Meron kaming mga account na thrice a week. Meron kaming account na once a week. And then, meron kaming account na once a month. All in all, nasa 17 yung accounts namin. Naka 3 years na kami sa commercial cleaning. And sabihin natin, we're not there yet. Medyo matagal siya bago maka-ROI. Siyempre, depende rin yan sa kung ano yung mga accounts na hawak niyo. But definitely, ang mga accounts namin, nagsimula kami paunti-unti lang. Hindi namin binigla. And then, nauna akong nag-full-time. Iniwanan ko yung managerial position. Kasi, sabi ko, kailangan kong palaguin yung sariling negosyo. Kailan? So, nag-decide ako na mag-full-time na. Anyway, kahit ano naman mangyari, I will face the same situation pa din kung hindi ako magre-resign doon sa full-time ko. Later or sooner. Ganun pa rin naman ang problema or magiging situation. Kailangan mo pa rin palaguin. So, nag-ipon lang ako ng maganda-gandang ipon para may pang-backup ba bago ko iniwan yung full-time na trabaho ko, and then saka ako nag-transition into cleaning ng full-time. But then, back then, ang account namin is kaunti pa lang. But it can cover na yung cost namin. May konting sobra lang. Saktong-sakto lang, sinugal ko na. Hindi siya madali. Gaya nga nasabi ko, 3 years na kami and ngayon pa lang kami naka-build up ng clientele. So, ina-expect din namin na by 2025, yun, magsisimula na kaming tumabo. Pero sa loob ng 3 years, yung lahat ng gastusin namin provided na ng cleaning. Yung revenue na na-generate ng commercial cleaning, doon na namin kinukuha lahat. Pambayad ng bahay, pang lahat, yung mga insurance, health coverage, etc. Ako at ang pamilya ko. So, lahat ng expenses namin, mga telepono, lahat na yun ang sumasagot ng commercial cleaning. O nga pala, nandito na tayo sa University ng Saskatchewan. Ito yung University Campus ng Saskatoon. So, pumunta tayo sa veterinary hospital yung pupuntahan natin. I-pick up tayo ng gamot ni Luffy, yung dog wander natin. Kunin natin yung medication niya. Okay, nakuha na natin yung gamot ni Luffy. Ngayon naman, pauwi na tayo. So, nasa na ba ako? Kumikita naman. May pera ba sa cleaning? May pera sa cleaning. Madali bang mag-start ng cleaning? Hindi siya madali. May options kayo.
pwede kayong mag-franchise, pero kapag nag-franchise ka, marami rin silang kukolektahin na fees sa inyo. Mga 20%, 23% yung iba. Pag solo kayo, yung kayo mismo maggagawa ng sarili nyong magtatayo ng sariling negosyo, advantage yun, lahat sa inyo. Paniningil sa inyo. Pero sa franchise, I think sila na naniningil. So, papadala na lang sa inyo yung cheque. Worry free na lang kayo, linis na lang kayo ng linis. But then yun nga, 20% naman sila. Yung kalimitan ng from 20% na kinakaltas. Pero pag if you build your own commercial cleaning, you have to build your own name. Yun lang yung hard part doon. And then you have to solicit yung clientele nyo. Kailangan makapag-build kayo ng clientele. Okay, so iba rin yung advantage ng i-offer nyo yung cleaning services nyo na may pangalan na kayo kaysa yung sa inyo yung pangalan na meaning mas maganda kung mas matatag tingnan ng customer yung franchisee kapag well-established yung name ng company. Ngayon, compared sa binild nyo lang and hindi kilala yung pangalan ng cleaning company nyo, so either way, nasa sa inyo yan kung paano nyo ibebenta yung cleaning services nyo. Alam nyo naman ang Pinoy, maboka ang Pinoy at madiskarte ang Pinoy. So either way, pwede kayong doon, maging successful kayo sa ganon. Are we satisfied? Siguro hindi kami tatagal ng 3 years kung hindi kami satisfied. Ang kagandahan dito is kung gusto mong kumita ng malaki, magtrabaho ka. Kapag gusto mo namang magpahinga o yung hindi ka masyadong pagod, medyo nasa sayo pala yon, nasa sayo kung gusto mo. So lahat yan posible. Cleaning part-time versus cleaning full-time. Cleaning part-time, hanggang doon lang yung kikitain mo talaga. Kasi hanggang 3 account lang pwede mong linisin sa gabi dahil sa umaga papasok ka dahil sa may regular kang work sa umaga. Unlike kapag full-time, kahit anong oras pwede ka maglinis. Gaya namin, sa pag-weekend, Saturday, Sunday, ang ginagawa namin, linis na ng lahat ng 4 na accounts yun sa umaga. Simula ng 5 a.m. Tapos kami yan, 12 ng tanghali, 12 noon or 1 p.m. Tapos namin yan. Mga 4 o 5 account yan. And then the rest of the day, wala na, panood-nood na lang kami ng TV. Ganon. Panood-nood kami ng TV sa bahay, pahinga, ganon. Tapos Sunday, ganon din. By 1 o'clock, 2 p.m., nasa bahay na kami. So, yun ang diferensya ng part-time tsaka full-time. Sa full-time, anytime na gusto mong dagdagan yung account mo, pwede kasi meron kang bakante pa. Hanggang di napupuno yung opportunities ng pwede ka maglinis. Pwede ka maglinis. Saksakan mo ng saksakan yung schedule mo ng cleaning. Tanggap ka lang ng tanggap ng accounts. So, ganon. Kung gusto mong, kapag full-time ka, kung gusto mong walang pasok ng Sunday, huwag mong lalagyan ng schedule, ng cleaning schedule yung Sunday mo. Gawin mo siya lahat Saturday. So, ganun lang. Unlike kapag part-time ka, yung after hours lang, after ng trabaho mong full-time, doon ka palang makakapaglinis. So, nasa sa'yo yun kung ano yung pipiliin mo. Halimbawa, meron kang matatag na full-time, tapos meron kang part-time. Halimbawa, ang part-time mo is mga 3 hours sa isang araw. Sabihin natin 5 days a week. And then, yung account mo na yon is $5,000 every month. Buhay na buhay ka na nun. Hindi mo nagagalawin yung sweldo nyo mag-asawa. Yun na yung gagastusin nyo, yung gagaling sa cleaning. O vice versa, tatabi nyo yung
sa full-time ano nyo, full-time work nyo, and gagamitin nyo na lang is yung nasa cleaning or vice versa nga. So, yun yung mga advantage and disadvantage. So, sana meron kayong natutunan. Kung meron kayong mga tanong, ano lang, comment below. Ito nga pala, mall to, mall. Strips ng mall. Kung makikita nyo, kaliwa kanan, andun ang Dollarama. Ayan, dati akong store manager ng Dollarama. Give up ko yung pagiging Dollarama. Pagiging empleyado sa Dollarama. Kasi, sawa na ako mamasukan. So, gusto ko naman yung sariling negosyo. Nag-retail ako. Nag-fast food ako. So, kwento ko sa inyo mamaya. Tayo ngayon. Tapos na tayo ng cleaning. Pwede nang mamasyal. Nahulog na. Dito po tayo sa HomeSense. At titingin daw po si mahal ko ng pagkakagastusan niya. Alam niyo naman ang kasabihan dito sa Canada. Happy life, happy wife daw. Happy wife, happy life. Ganda ako. Nagkabahay tayo. Magaganda yung bahay natin. Yan. Para rin lang naman sa SF. Kung makikita niya. Ayan. Nasa HomeSense po tayo. Mga kagamitan ng sa bahay. Hindi malaki po yung store nila. Makikita niya. Yan po ang mga binibenta rito. Goodies. Yan po karami yung mga goodies nila. Mga hand soap. Ito yung ating Le Creuset. Ayan ang presyo. $149.99. Pero meron dito yung mga Lebrant lang, Cuisinart. Yung Cuisinart na to is ayan ang presyo. $59.99. Yung mga Le Creuset na ganito, $250. Ganyan siya. Ayan yung mga Le Creuset. Ayan. Ang Le Creuset na to is magkano? Alam mo, price. Hanapin natin yung price. Hindi makita. Ito, $159. $159 siya.
Le Creuset. Yan, puro mga Le Creuset yan. Yung pang creme brulee, kita nyo 29, dalawang piraso 29. Yung dish na ganito, ano to? Ayan, kita nyo 69 ba yan? 59. Pero ito mga stoneware. Meron silang Lagostina na ganito. Stainless. Nasa 49. $50 plus tax. 12%. Pwede na. Yan. Meron din sila mga Le Creuset na ganito. Ayan. Ayan po, tatawid tayo. Alas 10 na po ng umaga, 10:30. And dito yung Best Buy. Doon yung Canadian Tire. Makikita nyo. Ganda ng ulap. Negative 12 lang po tayo. Pauwi na po tayo. Ang lugar pong ito ay tinatawag na Prespo. Dito sa Saskatoon. Yan, kabilaan po yan. Nandyan ng Rona. Tapos mga restaurants. Ganyan lang po ang ang Saskatoon. Kakaliwa po tayo rito. Tatawid tayo. Natin. Mostly nga po pala, yung cleaning natin is wala, pag naglilinis kami, walang ano doon. Walang ibang tao, kundi kami lang. So, hindi ka makikihalubilo sa ibang tao. Kaming dalawa lang. May account kami na may kasama kaming Pilipino rin. May 4 kaming staff na Pilipino at saka isang Chinese. So, meron din kaming hawak na account na Shoppers Drug Mart. 3 times namin nililinis yun. Bali yun, may hawak nun is yung staff na namin na Chinese. Yun na yung naglilinis doon 3 times a week. So, isa yun sa kumikitang account namin. Bali, wala kaming ginagawa. Pero may revenue na pinapasok sa amin. Binabawas ko na din yung pasahod niya monthly. Yung monthly na salary ng Chinese nga na naglilinis doon. So,
Yun, gumagawa siya ng bali parang lumalabas na passive income na lang siya. Pero syempre, may puhunan din yun. Ah, kung gusto nyo magtanong kung magkano yung kinikita namin, message lang kayo. Kung gusto nyo makausap kami, makakwentuhan, pasyal ka rito sa Saskatoon. Kwentuhan tayo, kape tayo. Kung mahilig kayo sa dim sum, pakainin ko pa kayo dim sum. Habang nagkukwentuhan tayo. Kung interesado kayong mag-commercial cleaning, I would recommend na mag-research muna kayo. Pwede nyo rin akong tawagan. Tanong nyo kung ano yung gusto nyo malaman. Hindi ko isusugarcoat. Mga tanong para ba sa lahat ang cleaning? Yun, hindi po. Hindi para sa lahat ang cleaning. Kasi depende yan sa tao. Ako, mahilig ko talaga ako sa car detailing. Yun ang kinahiligan ko. Ang misis ko naman, mahilig lang talaga maglinis ng bahay. Sakit na po yun. As in talagang linis. Galing na kami sa maghapong cleaning. Pagdating sa bahay, babalik ta rin niya pa yung bahay para maglinis lang. So, ganun ho yung, kung sa madaling salita, kami po yung addict sa cleaning. Totoo po yun. Pero kung kayo ang habol nyo espera lang at hindi nyo craft ang cleaning, medyo mahirapan kayo. So, yun lang. Advantage ang cleaning kung may full-time kayo and then yung mapupuntang account nyo o yung cleaningan nyo is mga nasa worth $5,000 every month. Magandang sideline na yun. Maganda ng part-time yun. Kasi kung halimbawa, 5 days a week yung account na yon, tapos 3 hours lang every visit. So, para lang kayo nag-part-time ng 3 hours. Sa gabi, 3 hours. So, hindi na masama yun. So, dito sa area nito, marami po kaming account dito. Magkakatabi lang. So, ang isang biyahe namin, 3 nahahagip namin na account. So, medyo tipid din kami sa tawag dito sa gasolina. Dito sa banda rito, banda dyan, 3 yung account namin. Pag lumampas ka pa doon, 3 rin yung account namin doon. Doon sa kabilang dulo ng kalye na to. Yung kalye sa kanan kanina. Dito meron kami 2 account dito sa kalye na to. Pag pinasok mo to, 2 account namin dyan. So, yun. Masaya naman po. Kaya tulad nito, pagkatapos ng cleaning, pwede kayong pumunta kahit saan. Sa inyo na yung oras. Kung gusto namin magbakasyon, total may stop na kami. Yun ang namin. Kukunin na mag-cleaning. Para makapagbakasyon kami. Kaya lang, halimbawa yung mga Saturday, Sunday na magde-day off ka, tapos doon ka rin lang naman sa bahay. Sayang rin lang. Nakakabagod din na nasa bahay, kakain ka lang ng kakain. So, pag summer yun, masarap mag-day off. Mag-barbecue ka sa labas, camping, ganyan. So, pero pag winter time ito, puro trabaho. So, wala ka lang may ibang gagawin kundi trabaho. Nakakabagod sa loob ng bahay pag winter time. Sa mga kabayan, no, na nandito na sa Canada, and halimbawa, bata pa kayo, subukan nyo magnegosyo. Kasi ako,
naging store manager ako ng mga sikat na international company. Milyon ang pinapatakbo kong business. Sabi ko sa sarili ko, bakit hindi ako magpatakbo ng sarili kong business? So, tiningnan ko kung ano yung pwedeng business na pasukin ko. Siyempre, unang-una, pinasok ko yung hilig ko. Pangatlong business na nga pala namin to, kami mag-asawa. First time namin mag-partner sa isang business. Yung unang dalawang business ko is oil change shop yung una. Tinignan ko lang kung may pera doon. Oo, may pera. Kaya lang medyo malaki rin ang investment. Tapos, pangalawa, after ng oil change shop, car detailing naman. Tinignan ko kung may pera. Oo, may pera. May kwento yon kung bakit ko isinara yung dalawang nauna kong negosyo. Pinag-aralan ko lang talaga siya. Yung mahabang kwento. So, i-detalye ko siya pag kung magkita tayo, sino man kayo na interesadong makipagkwentuhan sa amin. Detailing kasi dun sa garahe ng tropa sa Pilipinas, sa Cavite, nakatambay ako lagi noon, high school, college days sa garahe ng tropa, butingting. Sila sa makina, ako naman sa detailing. Yun ang kinahiligan ko. So, kaya pagdating dito, yun ang pinasok kong negosyo. Ngayon kung dito sa Canada, papasukin yung negosyo, hindi nyo gaanong gamay, think twice. Kasi kapag nagtuloy-tuloy yung negosyo nyo yun, at nagbuhos kayo ng magandang puhunan, sayang kung ititigil nyo rin lang. So, kailangan kapag nagnegosyo kayo, inumpisahan nyo, dire-diretso nyo na yung negosyo nyo. And something na masusustain nyo rin. Parang ano rin, profession, trip mo talaga manggamot, mag-doktor ka para tumagal ka. Kung magna-nurse ka naman, dahil malakas lang kumita yung nurse, pero hindi mo naman yung pag-aaruga ng mga pasyente, mahirapan ka lang. So, lalo na kung mababa yung stress level mo. Anyway, sa lahat naman ng trabaho, may stress eh. Yun nga lang, alin ang mas manageable para sa'yo. So, doon ka. Tsaka kung ano yung saan ka masaya. Diba? Mostly yung nagsasucceed yung mga kung ano yung gusto nila. Meron ng vlogger sa BC, civil engineer siya, nasa engineering firm siya. Dito na yata siya nag-aral. Nalimutan ko na yung buong kwento niya. But anyway, suma total, ang sabi niya, kung maaga nga lang daw niya na-discover ang commercial cleaning, nag-commercial cleaning daw siya. Kasi nandun daw yung pera. Nung mapanood ko yun, nasa commercial cleaning na ako. I think it was just 2 years ago nung mapanood ko yun. So yun. Dito sa Canada, sariling negosyo, okay din siya. Kasi may mga bagay na magbe-benefit ka talaga na mamamaximize mo yung potential ng business mo, kung ano mang business yan. Yun nga lang, pag-aralan mo kung ano yung business na dapat sa iyo para wala kang masasayang na pera, wala kang masasayang na oras. Tapos, yun nga lang, I would recommend na magnegosyo kayo ng sarili nyo. Kung kukuha kayo ng partner nyo sa negosyo nyo o kasosyo, o sabihin nyo Pilipino, puti, wala namang pinagkaiba yan eh. Kahit Pilipino pa yan, magbabagong pananaw niyan pag sa pera-pera. Maging issue pa sa inyo ang pera-pera. So, mahirap din kung Pilipino. The best talaga yung
Ayan, tulad nito, sosyo kami ng asawa ko. 'Di ba? Lagi pa kami magkasama araw-araw. Kada buong maghapon, magkasama kami. So, yun. Actually, itong asawa ko nag-aral to eh. Pagka-graduate, hindi na ginamit yung pinag-aralan niya rito. Sumama na lang sa akin sa cleaning. Kasi nga, hilig niya talaga maglinis. So, ako naman, kaysa kumuha ako ng ibang tao, ng mga kasama ko, na pasasweldohin ko pa, di misis ko na. At least makakita niya yung other side na bukod doon sa paglilinis. Diba? Pagkatapos ng linis namin sa umaga, magkakape kaming dalawa, kwentuhan. Yun yung banding namin. Habang naglilinis, kindata ng kindata, di ba? Mga ganun. Kaya nasa sa inyo na rin kung paano yung i-enjoy yung pagnenegosyo nyo. Kami ganun yung ginagawa na laro-laro lang. Pero pagdating sa financial, naka-spreadsheet kami. Gumagamit nga pala kami ng accountant na Pilipino. Tapos gumagamit kami ng QuickBooks para sa accounting. Ganun. So, ano pa ba? Basta comment lang kayo kapag may mga question kayo. How to get hold of us? Just drop a comment there. Re-replyan namin kayo. Nandito na po tayo sa kanto. Mga 2 minutes sa bahay na tayo. Okay? Hanggang sa muli.